Ito na, partner. Kasama na natin live via Zoom ito para tulungan tayo doon sa overall assessment sa week 1 po ng impeachment trial. Kasama po natin ang political analyst si Attorney Egon Cayosa. Good morning po, Attorney Egon. Good morning po. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney Egon, 3 araw na po yung nabawas sa kabuuang 92 days or baka madagdagan pa itong 92 days ng impeachment period po. Pero ano po so far ang inyong overall assessment sa pag-preside po ng paglilitis, pag-direct and cross-examine ng parehong prosecution at defense panel? So far, so good naman. At very transparent naman, napapanood natin lahat. Number 2, yung mga magkabilang panig, nabigyan naman ng pagkakataon na magsalita, opening statement, at kung may mga issues naman, nare-resolve naman kaagad. At pangatlo, yung mga abogado, siyempre nagpakita sila ng kanilang mga talino at galing. So, huwag natin sila masyadong i-blame sabagkat professional job nila ito eh. Yung mga litigation lawyers, unless they are guided or restrained, siyempre lahat ng mga detalye ay kanilang titignan. So far, patas ho naman. Except that kung ganito masyado ang focus sa mga procedural details, mga technicalities, baka malihis tayo dun sa mas importanteng katotohanan. Yung bang ginawa ba niya ito o hindi, at kung ginawa niya, ito ba ay sapat para dun sa mga sinasabing impeachment charges at siya ba ay mananagot at tatanggalin natin sa pwesto. So, yun sana mas importante. Marami sanang mga pwedeng i-abbreviate niya. Yung mga hindi na dapat pinag-aawayan, kagaya ng video na yan. Ebidensya naman na magkabilang panig, pero 2 araw pinag-awayan. Di ba? So, mas mahalaga sana dito, marinig na natin. Ano bang kasi marami dito mga resibo, mga reports ng ahensya ng gobyerno, mga dati ng affidavit, yung mga sinumpang salaysay. Nandyan na yan eh. Hindi mo na pwedeng palitan yan. So mas mahalaga dito, tumbukin natin, sasagot ng maayos ang Vice President, ano bang ebidensya nyo, ipaliwanag yung mga ito, at titimbangin na ng mga senador, judges. So yun ang medyo pagkukulang. It can go a bit faster, sana, maiwasan yung technicalities, yung mga grandstanding, mga delaying tactics. Sa ngayon, meron namang mga petisyon sa Supreme Court para patigilin ng impeachment na ito. Sana naman wag na makialam ang Supreme Court kasi wala naman sila sa lugar pagdating sa impeachment. So, we hope that yung mga senador at yung presiding senator judge ay they will learn from the experience of the first 3 days at mag-improve sa susunod na mga araw. Okay. Attorney Cayosa, alam naman po natin na meron pong 4 na articles of impeachment para po sa Vice Presidente. And siguro yung iba sa mga kababayan natin, nagtaka siguro na bakit out of the 4, siguro syempre gawin nila parang numerical, nagsimula po ang pagdinig sa Article 4 ng impeachment complaint na may kinalaman po sa grave threats ng pangalawang Pangulo kay PBBM, kay FL Liza at kay dating Speaker Romualdez. Sa pananaw niyo po ba itong Article 4 single offense na po na maaaring mag-convict po sa ating Vice Presidente? Well, depende yan sa yung proving the fact na may threat o sinabi na yon, dapat wag nang pag-awayan yan. Alam na ng buong mundo, alam na natin lahat yan, di ba? So dapat kulang-kulangan ng focus. Ang importante, ano ba ang explanation ng Vice Presidente? Ano ba ang kanyang depensa? So, kaya pwede naman yun kahit yung pinakahuling article, pwede naman yun ang uunahin. Siguro kaya inuna ito ng prosecution. Ito yung pinaka-obvious at saka pinakamadaling intindihin. Kasi nagmura naman talaga siya, nagbanta siya. Hindi lang nung panahon na ito, meron pa siyang sinabing gusto niyang pugutan ng ulo ng presidente. So marami na siyang mga sinabi at unapologetic naman sila dyan. So tinatanggap naman nila. Ang tignan na lang natin is hindi ho ito yung trial ng criminal charge na grave threats. Ang ano ho dito, yung betrayal of the public trust. Kaya yung culpable violation of the Constitution. So, yung isang tama ba, o yung isang vice-presidente na magbabanta sa buhay ng presidente at iba pang kapamilya niya, ang matataas na opisyal,
karapat-dapat ba yan sa isang mataas na opisyal ng Pilipinas? Mhm. At kung hindi, yan ba ay aabot ng betrayal of the public trust o kaya culpable violation of the Constitution? Kasi pag ikaw opisyal ng gobyerno, nanunumpa ka sa konstitusyon at sa taong bayan, papatupad mo ang batas. Hindi ka mangunguna sa gagawa ng krimen o katiwalian o hindi tama. So mataas-taas dapat ang level ng expectation sa iyo. But we don't know. Depende rin yan sa moral values at level of tolerance ng sambayan ng Pilipino at ng mga senador, kapwa politiko ng nasasakdal, na ano bang threshold natin sa tamang pamumuno, ano bang threshold natin sa corruption, sa abuso, sa violence. So, yan ang eventually titimbangin ng mga senator judges. At maganda yung ginagawa nyo na pinapaalam nyo sa taong bayan para makapag-feedback naman sila ng kanilang paningin tungkol sa mga, hindi lang itong unang charge o unang tinatalakay na charge, kundi sa lahat ng mga iba pang charges. Attorney, magiging issue po ba kung yung pagiging conditional or absolute nung nagawang pagbabanta po ng pangalawang Pangulo? Hindi dapat issue yan. Sapagkat yung pagbabanta, basta nanakot ka o yung sinabi mo na may gagawin kang hindi tama sa kapwa mo at maaaring makakasakit sa kapwa mo, sapat na yon. Hindi naman, halimbawa, naasar ako o kaya binugbog yung driver ko. Tapos sasabihin ko naman dun sa kinabukasan, sasabihin ko dun sa ng bugbog, babarilin kita. Grave threats pa rin yun. Tinakot ko pa rin siya. Diba? Pinagbantaan ko pa rin siya regardless of meron ba siyang kasalanan o meron ba ako sama ng loob. Sapagkat ang prinsipyo sa ating rule of law, a wrong cannot right another wrong. Ibig sabihin, kung merong halimbawa, assuming na merong hindi tamang nangyari, sa batas mo yun. Ipaubaya mo sa batas. Hindi ikaw yung gagawa ng krimen din para itabla yung nangyari na hindi ka nais-nais sa'yo. So, yun yung mga prinsipyo na kinakailangan siguro ma-explain sa taong bayan. Kasi nga, common sense kung minsan, pag sinapak ka, di murahin mo na rin at saka pagbantaan mo na rin. And then, parang excuse ka na. Sa batas ho kasi hindi ganun. We cannot take the law into our own hands, lalong-lalo na kung kayo ho yung matataas na opisyal ng gobyerno na nangunumpa na ipapatupad nyo yung batas. Ngayon, Attorney, doon po sa naging issue nga po nung mga snippets o highlights ng presented video noong November 23, 2024 na online press con, mas naging malinaw po ba yung context bakit nag-arrive sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at former House Speaker? And siguro, di po ba the mere fact na nag-threaten po sila sa highest official of the land, dapat automatic na impeachable offense po dapat ito? Well, ganun nga ang theory ng prosecution at maraming naniniwala na ganun. At kung halimbawa, isang musmus na bata yan o isang basurero ang magbabanta sa buhay ng presidente, sabihin na natin, kagaya nung isang principal na nagsalita tungkol sa Presidente Duterte, pinaguhuli pa nila. Yun, hindi masyado credible kasi wala naman siyang kakayanan na gawin yun . Basurero ka nga . At saka ano namang interest mo kung mamatay yung presidente. At saka, definitely, kahit yan, ilagay mo sa TikTok, hindi matatakot o hindi maabala yung tinatakot mong presidente. Diba? Pero kung ang nagbanta kasi, vice president, diba? Yes. At meron din siyang sariling mga tauhan. Meron at alam naman ng taong bayan yung style nila sa Davao. At yung vice president, pag namatay ang presidente, siya ang papalit. So may mga ganitong mga circumstances ang naiiba. Kaya nga ito specific dun sa official, high official ng gobyerno na nakakaintindi, abogado din siya, di ba? Maaari ding sabihin, na high blood lang ako, sumama ang loob ko, kaya nasabi ko. But yung mga ganyan kasing mga depensa o palusot, mahirap kasi otherwise, lahat na ng grave threats, ganun ang sasabihin. Yeah. Lahat na ng mga hihinalaan o maakusahan ng grave threats, yun ang sasabihin nila. Meron kasi akong sama ng loob, mainit ang ulo ko. Hindi ko
sapat na depensa yan. So, we have to look at it in the whole context. Kung minsan, hindi na yan na ipapaliwanag dun sa impeachment court. Kasi ang focus, yung technicality at saka yung mga ebidensya dapat nilalagay sa tamang konteksto ng mga nakakaalam ng batas dun sa mga senador. Yun ang role ng mga senator judges. Hindi lang po yung titignan ng ebidensya, titimbangin at maghuhusga. Dapat minamanage din nila. Pinapaliwanag din nila, linalagay nila sa tamang perspektiba o konteksto ang anumang ebidensya na gustong ilabas ng magkabilang panig. Ang importante, patas sila at naiintindihan ng ordinaryong Pilipino kung ano yung nangyayari. Attorney, next week, kasama po sa gustong iharap na witness ng prosecution team, ito pong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa tingin niyo po ba, Attorney, may tuturing ba na gamble o sugal sa prosecution yung pagsalang po ni Attorney Lopez? Well, depende. Kung siya ay willing witness, hindi naman siya hostile witness, ibig sabihin ay nagbago na yung isip niya, magsasabi na siya ng katotohanan, susuportahan na niya ang teorya ng prosecution. Kung hostile witness naman siya, ay, well, it is a gamble, pero nangyayari yan, ginagawa yan. Kung yung prosecution, yung abogado, confident sa katotohanan at mga ebidensya niya, at gusto lang niya tahi-tahihin ito, at meron na siyang ibang ebidensya na pwedeng isupalpal dun sa hostile witness, ay gagawin nila yan. But mag-ingat din sila sapagkat kung anong sasabihin ng hostile witness, hindi mo pwedeng burahin yon. Ikaw yung nagtatanong. Ang pagkakaiba lang po, pag hostile witness, pwedeng leading question. Para sa ganun, hindi kung saan-saan pumupunta yung kanyang kwento. So, yun ang advantage and that is also the risk, no? Usually, when a lawyer is confident about his case at meron pa siyang ibang ebidensya na pangbangga o pang-canalize dun sa hostile witness, gagawin nila yan. So siguro ganun ang naiisip ng mga prosecution. So it remains to be seen. No? Kasi marami ng sinumpaang salaysay at mga testimonya itong official na ito. So hindi na rin niya pwedeng balik-balik na rin yun kasi may mga video na sigurong hawak yung mga prosecution, mga affidavits na naka-record na at nakita na rin natin. So that I think is the context. But kung magaling din siyang umiwas o kaya babalik na rin niya ang mga nauna niyang sinabi, hindi rin yan pwedeng pagbawalan ng prosecution. Witness nila ito. Apo. Pero attorney, pwede bang hindi siya dumating doon sa pagdinig or talagang kailangan niyang dumalo kasi nagpadala na ng subpoena yung Senate Impeachment Court? Pag nasa pinaka, kailangan dumalo ka. Kung hindi ka dumalo na walang matinding rason, aarestuhin ka, dadalhin ka para mag-testify. You know, she's a lawyer, so she would know that. So hindi naman niya siguro babaliin yung kanyang lawyer's oath at saka yung kanyang kaalaman sa batas. Malamang magpapakita yan. Ngayon man, attorney, babalik lang po ako ulit doon sa issue nung naging online press conference na ginawa ni VP noon, which is yung video na screen record niya nito ni NBI agent John Mark Calilong. Other people are saying kasi na itong video dapat kunin yung raw file mismo. Samantalang, yung iba naman sinasabi, bakit kailangan pa kunin yung raw file kung ito ay publicized na online in the public domain? Yung iba nagsasabi, that would suffice na. Your thoughts about that, attorney? Well, naintindihan natin, kanya-kanyang puro-puro at maganda nga na tinatalakay nyo kasi kung minsan yung mga troll farms na lang ang gumagawa ng mga kwento di ba? Opo. At nalilin lang ang taong bayan. Sa totoo lang po, mukhang mas tama yung pangalawang view. At sa aming mga abogado, alam namin lahat yan. Inaamin nga yan, hindi naman dinidinay. Bakit mo ba kinakailangang utuhan, di ba? At sinabi na rin ng depensa, ebidensya din namin yan. Yung pala, pareho lang naman pala di compare nyo na, pagkatapos pag na-compare nyo, di i-admit nyo na para hindi na tayo magtagal dyan. So, mas tama ho yung sinasabi ng iba na hindi na dapat masyadong pinag-aawayan. Hindi nga tinatanggi ng Vice President. So, dapat hindi na nila masyadong kinukutuhan yan.
Inungkat din po ng defense panel attorney kung bakit hindi po inalam ng ipinakilalang NBI Age digital forensic expert kung bakit di po nag-file ng criminal complaints yung mga binantaan. Ito po sila PBBM, First Lady Liza Marcos, at saka po si House Speaker Martin Romualdez. At kung di man sila naghain ng reklamo laban po sa alleged threat, bakit di po kumilos yung NBI Cybercrime Division na bate po sa naipresent na certification ay complainant sa issue. Ito po ba, attorney, may tuturing na indication na hindi naging prioridad yung pagsasampa ng kaso kay BP? Paano po ba ito dapat itrato, attorney? Well, mas importante kaysa dyan yung priority. Hindi naman ho required na magsampa ka ng kaso para totoo yung nangyari. Mhm. Ang nangyari na sinabi na niya, nagmumura-mura siya, sabi niya, meron na akong nakuhang papatay siya, huwag kayong mag-alala. Pag ako may nangyari sa akin, ito, papatayin nila mga ito. So nangyari na hindi ho naman requirement dun sa grave threats, dun sa impeachment. Kasi ang kaso ho sa impeachment, hindi grave threats, hindi yung criminal offense. Mhm. Yung betrayal of the public trust o kaya culpable violation of the Constitution, na ito yung kumakatawan. Yes. So hindi ho kinakailangan mag-file Mhm. ng criminal case. Ang important, yung bang conduct na yan, Mhm. yung pagmumura at pag-threaten sa first family, yan ba ay betrayal sa trust sa yun ng taong bayan? Kasi linuplok kanila na Vice President, linuplok nila na pangalawa na executive, yung you execute the laws to obey the laws. Yan ba, will it amount to betrayal of the public trust? Will it amount to culpable violation of the Constitution? Yun ang titimbangin. Yung mga sinisingit na mga requirements for a criminal case, hindi ho yan required. Maaring sabihin lang, ginagamit lang yan para sabihin, hindi naman ito sineryoso. But marami nga ho yung mga napagbabantaan. So may krimen na nangyari. Pero maraming hindi nagfa-file. Kasi kung minsan, alam nila, mabagal lang hustisya sa Pilipinas. O kung minsan, kulang pa ang kanilang ebidensya. Ito ho kasi, iba ito, impeachment trial lang ito, impeachment case lang ito. So, hindi ho kinakailangan na may finality o mag-file ng case na criminal. Iba ho yun. Ngayon naman po, attorney, from the usapin about the articles of impeachment, atras ako ng konti, going back to day one, which is the technicality and the setup po of the Senate Impeachment Court. Kung I am sure aware kayo na nagpasaklono nga po yung grupo ni na Attorney Israelito Torreon sa Korte Suprema regarding sa authority po ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na maging presiding officer nga po imbis na ang current Senate President na si Sherwin Gatchalian ang mamuno dito sa paglilitis. Ano pong take ninyo dito, and dapat bang itrato na lang to as somewhat of a plain internal dispute, or would it be better kung talagang the Supreme Court would have a say and would meddle on this? Well, naintindihan ko si Attorney Torion na kilala, kaibigan natin yan. Of course, they're on the side of the Vice President. So, gagamitin nila lahat ng mga paraan kung paano mapahinto itong impeachment. Nagawa na nila yan a year ago, di ba? Na nakialam ang Supreme Court. Ang problema dun sa pakikialam, kasi nga ho, yung impeachment, that is the exclusive domain of the Senate. Ang boss diyan, Senado. May karapatan ang Senado, malinaw sa Constitution, gagawa ng sariling rules of impeachment. Yung desisyon nila, hindi pwedeng i-appeal o hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. So out ang Supreme Court dito. This is a function of Congress, the legislators of the country, our elected representative, hindi yung mga Supreme Court justices. So, dahil ito, internal rules nila ito eh. Yung pinasa nila ito, pinagbutuhan, wala nga nag-object. Tapos, ang mangyayari, in-amend nila yung kanilang rules of impeachment na ngayon, hindi na lang kailangang Senate President, pwedeng siya o kahit sino kung sa tingin nila yun ang nakakabuti. Kasi nga ho naman sa Constitution, wala naman nakalagay doon na yung impeachment court ang magpipreside yung Senate President. Ang malinaw doon, yung Senate ang gagawa ng rules. So, pwede bang amyendahan ng Senate yung rules nila? Oo. So, dumaan ba sa tama? Dumaan naman. So, internal rules na ito, napagbotohan na yan, na-publish na. So, malabo na pakikialaman ng Supreme Court ito and the substance. Plus,
questionable din kung may standing ba yung mga nagpepetisyon at saka is it ripe for judicial determination at this point. So sa tingin ko, nandyan na yan, pero sa tingin ko, yung Supreme Court nasunog na, napuna na at saka na severely criticize sila dun sa pakikialam nila sa impeachment nung nakaraang taon. Diba? Normally, yung mga dating Chief Justices ng Supreme Court, hindi sila magkokomento sa mga desisyon ng Supreme Court na kasalukuyan out of courtesy, di ba? Kasi galing sila dyan. Pero kung mapansin nyo, hindi lang yung mga legal scholars o nakakaintindi ng batas ang umalma dun sa tinatawag na judicial overreach, yung hindi tamang pakikialam ng Supreme Court sa gawain ng Senado, pati yung mga retired Chief Justices at mga respected Justices of the Supreme Court, binatikos ang desisyon. So ngayon, sa tingin ko, mag-ingat-ingat na ang Supreme Court. Lalo na ngayon, nagsimula na. Hindi naman nila poder yan. Bakit sila sisingit? Kaya naman ng Senado i-resolve kung anumang issue na kinakaharap nila. So, absent any grave abuse of discretion, ibig sabihin, walang kabase-basehan sa batas, abusado yan, whimsical, pang-aapi lang, hindi dapat makikialam ang Supreme Court. Attorney, nakakatatlong araw na po tayo ng impeachment trial at sa loob ng 3 araw na yon, no-show po si VP Sara Duterte. Sa tingin po ninyo, Attorney, dapat bang dumalo si VP Sara sa trial at bakit po? Well, paulit-ulit naman na pinapaalam na natin, hindi naman required kasi wala naman sa rules yun. Opo. Kaya lang ang impeachment ho kasi, hindi lang ho yung technicality, yung legal aspect, may quasi-judicial, quasi-political. So ang common sense ng taong bayan, ang tapang-tapang mo, magmumura ka, magbabanta ka at kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Ngayon, sabi mo, bloodbath. Tapos hindi ka naman pala magpapakita, ang sinusubo mo lang yung mga tauhan mo, mga abogado mo. Merong ganyang pag-iisip ang publiko. So mahalaga din ang paningin ng publiko sa kabuuan ng kasong ito. So sa aking paningin, makakatulong sa kanya kung magpapakita siya doon at haharap. Kasi nga, ganyan yung common sense ng taong bayan na bakit hindi mo harapin? Kasi halimbawa, ano ba yung rason o kaisipan mo bakit mo pinagsasabi mga ito, yung pagbabanta at yung pagmumura sa publiko pa, online. Siya lang nakakaalam Wala naman sa mga, hindi naman pwedeng sabihin ng kanyang mga tauhan o yung mga abogado kung anong nasa kaisipan niya noon. So, mahalaga sana kung marinig natin kung ano yung kanyang mga saloobin. Siya lang ang nakakaalam diyan, saka Diyos siguro, di ba? But not the lawyer. So, yung optics, yung bang nakikita ng taong bayan na pinapanindigan mo yung mga ginagawa mo at kaya mong depensahan, mahalaga sana yon. I don't know, na siguro meron silang ibang rason o ibang estratehiya, but that's their option. Kailangan igalang natin yan. Okay. Ngayon naman po, Attorney, isinusulong po kasi ni Senator Judge Mig Zubiri na magkaroon ng parusa sa sino mang magbabanta sa buhay ng dalawa sa pinakamataas na leader po ng ating bansa at maging sa constitutional successors po ng Pangulo. Wala pa po ba talaga tayong clear na penalty sa ilalim ng batas when we talk about this specific situation po? Meron. Yung grave threats. Kasi mahirap po kasi yung kaisipan na dahil presidente yan, dapat iba ang batas. Meron yung grave threats. Pwede naman yun Halimbawa, kung may sapat na ebidensya at nakalusot ang vice president, pwede pa rin tuluyan siya dun sa grave threats na kaso. Okay. So, meron hong existing batas. Siguro nga, kung ang pinagbantaan mo yung presidente, tataasan yung penalty, yun maaari maintindihan ko, di ba? Pero yung meron ng batas, meron ng revised penal code, matagal na ho yan. So hindi na siguro kinakailangan baguhin pa. Siguro ang repasuhin lang, tama ba na taasan natin yung penalty? Kasi nga naman ito, matataas na opisyal ng gobyerno at mapeperwisyo ang republika, ang gobyerno. Pag sila ay pinagbantaan mo, o kaya konting galang naman, parang gano'n. But you know, we don't need that mandatory law para maging relevant itong impeachment case na ito. Ibang-iba ho ito. Nandyan na yan, kung sa tingin ng mambabatas, tataasan ng penalty o gagawa ng bagong batas. Walang problema yan. They can do that. It's their power and prerogative.
but it does not affect this current impeachment case. Mhm. Siguro panghuling question ko na lang, attorney, no? Kasi sa social media, nakikita po natin na parang pinupuntusan ng mga netizen ito pong prosecution and defense team, no? Kung kayo ang tatanungin, attorney, sino po ang nag-stand out dito po sa week 1 ng impeachment trial na ito sa Senate Impeachment Court? Well, bilang experienced litigator at nagtuturo ng law at gawaing abogado, we have to salute both sides na ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para isulong yung kanilang mga agenda. So, mabilis sila, smart sila, marunong magsalita, yung mga detalye napupuna nila. So, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho. So, wag natin sila masyadong pagalitan o kutsain. Pareho, sa tingin ko, they are competent, they are smart, they are true to their agenda. Kasi yung isa prosecution, yung isa defensa. So, magkaiba yan. At napapansin na nila lahat ng detail. Bakit? Kasi nga, pinapayagan naman sila ng korte. Eh kung minsan yung mga detalyeng pinag-aawayan nila, hindi na importante. Kung baga, hindi na dapat. Di ba? Yung bang, ang ipipresenta lang naman yung video clip, eh alam na natin lahat yan, inaamin na nga nung kabila, pero pag-aawayan pa nilang competence nung nagpresenta, NBI agent siya. Di ba ganun ba? Yung trabaho lang ho kasi yan ng abogado na as much as magpakita ka ng kahinaan o kalakasan ng iyong puntos at kahinaan ng kabila. Normal lang yan. But we cannot say, bago natin gawin to parang basketball. Yeah. Nila. Paramihan ng objection, paramihan ng overrule. May counter, oo. Oo. Pag ganun ho mapupunta ito, talagang magiging teleserye at mawawalang saysay yung kaimportansyahan ng mga issue na ito. Yung bang, ano ba ang threshold ng ating pagpapatawad o pag-a-accommodate ng katiwalian, pagwawaldas, o kaya pag-aabuso, o kaya yung violence. Yun dapat nararapat ba yan sa mga matataas na opisyal natin o hindi? So hindi yan pagalingan. Kung minsan pati mga eskwelahan ng mga nagsasalita, sinasabi pa nila, wala namang kinalaman yung eskwelahan dun sa mga issue, o kaya dun sa batas. So sana ho, huwag tayong mapunta doon. They have done their job at we commend both sides. Ang importante dito ay parehong patas, mabibigyan sila ng pagkakataon. Yun ang importante. Yung hindi ho masyado yung mga technical. Iwasan natin yung pag-score. Kung baka mamaya, next week, uuwi yan, pupunain yung anong suot niya, di ba? Anong itsura niya, anong gupit niya. Kasi yun ang nakikita natin. Maintindihan natin, nakakatuwa for many, but balik ulit tayo. Trabaho ng mga senador, ibalik dun sa mas importanteng usapin kesa ho dun sa mga peripherals. Okay. Attorney, last na lang po, as we enter next week into the second week of the impeachment trial, ano po ba yung dapat subaybayan ng ating mga kababayan, dapat nilang tutukan, and what are your expectations as we enter week 2? Well, ang ating pakiusap sa kanila, tuluyan nating babantayan. No? Kasi kung hindi, baka lang ang strategy ng iba dyan, kung sino man, pahabain natin ito para free mileage ito hanggang eleksyon. Kaya pagdating eleksyon, sabihin natin, politikahan na lang ito. O kaya, pahabaan natin ito, technical tayo ng technical para magalit, masuyang taong bayan, hindi na magbabantay. Wala na silang pakialam. Huwag ho sana o kaya, i-delay na ito, papasukin natin ng Supreme Court, i-dribble uli natin. Hindi ho nakakatulong yung ganon. So dapat ang taong bayan, huwag ho silang bibitiw dito. Kasi ang nasasakdal dito, hindi lang yung prosecution, hindi lang yung defense, hindi lang ang nasasakdal na Vice President o yung mga congressman, senador, ang taong bayan. Yung bang dapat lumalabas dito, ano ba yung ating level of ethics o morality dun sa mga na nagninilbihan sa gobyerno. Pumapayag ba tayo na kalakalan ganito na, kanya-kanyang nakawan, yung mga usapin ba na meron namang iba dyan, mas maraming ninakaw, ba't ako lang? Diba? Parang okay ba sa atin? O kaya, yung ibang mga senador, sinasabing magnanakaw din, bakit sila magiging pwes sa isang magnanakaw? Mga ganun ba? So, pinapayagan ba natin ito? O kaya, nagsawa na tayo sa mga katiwalian o mga abuso o violence, yung hindi tamang asal
at pananagutin natin sila. Balik tayo doon. Mhm. Wag ho dun sa mga proseso at yung mga abogado. Hindi mo naman sila dito ang ginagawa lang nila ang trabaho nila at so far they are very competent at mukhang patas naman ang kanilang kagalingan. Mhm. Okay. Maraming salamat po, Attorney Egon, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po ng Friday. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Yan mga kanyusik, nakasama po natin ang political analyst na si Attorney Egon Cayosa.